Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nahaharap sa problema ng Aaron, natural na ipinagmamalaki ang dogleg. Oo, gusto kong malaman, pero ang tanong, Stinky Boy, do you dare him? Hindi ka manggahas. Si Dogleg ay sobrang kumpiyansa na sigaw ng galit, bagaman ang Chanji Palace ay isang misteryosong sekta para sa maraming tao, ngunit alam nilang lahat kung gaano kalakas ang misteryoso at bihirang sekta na ito. Napakalakas na sekta, sinong hindi matatakot sa paghihiganti sa likod niya. Ang paglipat na ito, sinubukan nila ng paulit-ulit, natural, ang mga binti ng aso ay sumigaw na hindi ka maglakas loob sa ganitong uri ng mga salita, ay lubos na kumpiyansa, at may pinagmulan at karanasang aralin. Ano ang kinakatakutan ko? Medyo malamig ang hitsura ng Aaron. Naglakas loob siyang magsumbong. Ang tanong, kayang tiisin ng ilang tao? Kuya, huwag mong basta-basta ibibigay ang pangalan mo. Napakalakas ni Jigong sa araw na ito. Kahit hindi kalakihan ang sekta, hindi mo ito maaaring pukawin. Oo, bagamat ang mga nakatagong master sect na ito ay nag-aatubili na magpakita sa Jiangho, palagi silang may mentalidad na protektahan ang kanilang mga disipulo. Kung matalo mo ang kanilang mga minamahal na disipulo, mas mabuting umalis ka kaagad. Kung hindi, sila ay malalagay sa problema. Sa paligid, ang ilang mga tao ay hindi maaaring makatulong sa paghikayat. Oo kuya, hindi ako makapagpasalamat sa pagtulong mo sa akin. Umalis ka na lang. Ako na ang bahala. Ang malaking araw ng cake, ang pinuno ng 7 halimaw, ay nagmadali sa Aaron at pinayuhan siya. Huwag mong subukang iwan ang sino man sa inyo. Naglakas loob kang talunin ang anak natin. Hindi kita bibitawan. Hindi ka makapaghintay na mamatay. Dogleg makita ang sitwasyon, ang buong tao din natural na mas mayabang. Kailangan ko bang pumunta? Sabi ni Aaron na may paghamak. Oh, ikaw Aaron hindi na kailangan pumunta, kahit na ito ay, ang ilang mga tao disdain upang tumawa, pumunta lamang, ngunit kalahati ng mga salita, ang buong tao ay biglang nanlamig. Mahigpit at mahigpit, ang mga tao sa tabi ay nanigas din. Ikaw, anong sinabi mo? Ikaw ba si Aaron? Damn it, Aaron. Kamukha niya talaga si Aaron. Panipi, nung natrap ako sa Land of Dragon, kahit malayo ako, pero nakita ko sa malayo si Aaron, siya talaga, parang Aaron. Dahil ang taong ito mula sa pang-aalipusta at panlilibak sa pagdududa, at pagkatapos ay nabigla, ang mga tao sa tabi niya sa oras na ito ay agad ding tumutok sa Aaron. Sina Zeking at Liu Xia ay nabigla rin nang makita ang Aaron. Ngayon lang, nakatuon ang atensyon kay Chen Shiman. Kahit bumangon si Aaron, isa rin siyang hairmaker. Nagulat at nag-alala ang lahat sa kanya. Hindi nila gaanong pinansin ang hitsura ni Aaron. Akala lang nila ay maganda siya. Sa oras na ito, nang ang lalaki ay nagulat at umungal, ang mga tao ay nakatuon ang kanilang buong atensyon sa Aaron, at mabilis ding naalala ng utak nila na ang lugar kung saan nakulong ang dragon ay medyo malabo ang gwapong mukha. Aaron talaga siya. Naaalala ko ang mga mata niya, parang magic, parang Diyos, parang kasamaan pero hindi masama. Oo, Aaron siya, Aaron siya. Ang mallet ko, Aaron, siya. Kumakain siya sa iisang restaurant kasama ko. Damn it, hindi ko na maisip, panipi, loko, baliw ang buong restaurant, marami pa nga, hawak na manhid anit, matabilog na titig, ipakita ang lubhang hindi ka panipaniwala. Hindi mapakali ang karamihan.
Tahimik na nakatingin sa binata at gwapong lalaki sa harapan ko, maikli ang paghinga ni Zeking, mabilis ang tibok ng puso niya, at parang kumukulo ang dugo niya. Nakulong sa lupain ng dragon, ang gwapong figure, umaasa sa napakatagal, ngunit hindi inaasahan, narito, ngunit biglang hindi inaasahang makita, at, napakalapit pa ring makita. Agad na tumibok ang puso ng dalaga sa kanyang puso. Gusto niyang pumunta sa harap para kumustahin, ngunit hindi niya maiangat ang kanyang mga paa, may buka ang kanyang mga paa, o may buka ang kanyang bibig. Ang willow na sinulid ng isang gilid ay natulala din. Dati, akala ko napakahusay ng Aaron Chang. At this time, after knowing his identity, feeling ko ang gwapo niya at nakaka-move on. Lahat ng lalaki sa mundo ay ganito. Utot, sa oras na ito, ang paa ng aso ay biglang sumigaw, paano ka magiging Aaron? Naglalaro ka ng demonyo dito. Bagamat malakas ang hiyawan, hindi nito naitago ang katotohanang natatakot ang mga paa ng aso sa mga oras na ito. Hindi bababasa, ang katotohanan na ang mga binti ng aso ay patuloy na umuurong bahagyang ipinaliwanag ang problema. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang kuya ni Aaron? Bakit, ngayon ay hindi ko nakilala ang aking nakababatang kapatid? Tumayo si Mo Yang at ngumisi. Si Aaron ay tiyak na nakababatang kapatid ko, ngunit hindi siya ikaw. Sa oras na ito, si Chen Shiman, na nawalan na ng mukha, ay atubiling umupo at nagpumilit. Ang kapatid kong si Aaron ay nilamon na ni Tao Tai. Imposibleng lumitaw dito, peke ka. Sa harap ng akusasyon ni Chen Shiman, si Aaron ay walang kahit katiting na refleksyon sa kanyang mukha, ngunit si Mo Yang at ang iba pang nasa likod niya ay nanunuya. Ngayon ay maaari nilang maunawaan kung gaano kahalaga ang humingi ng ID card kapag sila ay nasa lupa. Ang bagay na ito ay hindi upang mag-alala na magkamali ka sa paghahanap sa iyo, ngunit ang takot na makilala ang isang walang hiyang tao at sabihin na hindi ikaw. Gayunpaman, ang walang hiyang mga salita ni Chen Shiman ay talagang nagpakalma sa hindi mapakali na karamihan. Oo, ang Aaron ay direktang nilamon ng masamang mata ko na iyon. Ito ang katotohanan na ang lahat ay nakita ito ng kanilang sariling mga mata. Imposibleng lumitaw dito. Si Han Sanchen ay tamad. Wala siyang pakialam na magpaliwanag sa sino mang walang kinalaman sa kanya. Ginalaw lang niya ang kamay niya at hinampas sa hangin ang aso. Pagkatapos ay sinampal niya ang aso sa mukha at tumama sa lupa ng malakas, pagkatapos nito, panatilihing malinis ang iyong bibig. Kung hindi, hindi ako magalang sa iyo. Malamig na uminom si Aaron at pagkatapos ay bumalik sa kanyang upuan. Hindi pinansin ang mga reaksyon ng iba, umupo siya at muling uminom ng tsaa. Umupo si Hansani, umupo rin si Mo Yang at iba pa. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa malapit, halatang pinag-uusapan kung si Aaron ay. Ang ilang mga tao ay tinuturo at kinukutya din si Chen Shiman, paano ang aming pagkain, sophomore Aaron din hindi alintana ng iba kung paano magmuni-muni. Malumanay itinaas ang kanyang ulo, tanong sa tindera na tigilan ang tindera at agad na pumunta sa kusina upang kumuha ng kung ano ang Aaron, ngunit ang problema ay hindi niya kayang masaktan ang gayong master. Mabilis na gumalaw ang waiter at naglabas ng isang buong malaking drawer ng mga steamed stuffed buns ng paulit-ulit na bumantong hininga pinataas ang mga stuffed buns, drawer ng drawer, at wala pang isang saglit ay puno na ang mesa. Itong binata, hindi ko talaga makita. Oo. Payat ako at nanghihina. Hindi ko akalain nakakain ako ng sobra. Mukhang hindi siya dapat Aaron. Ang Aaron ay isang taong lupa lamang. Imposibleng kumain ng marami. Tama, ngunit kahit na hindi siya Aaron, siya ay lubos na may kakayahan. Si Chen Shiman, na nagsasabing siya ang magiging pinuno ng palasyo ng Chanji, ay hindi man lang makakilos sa ilalim ng kanyang utos. Hindi ito totoo, ngunit hindi natin masyadong masasakop ang kabuuan. Hindi naman siguro siya masyadong malakas, ngunit ang mga pangalan ng ilang tao ay hindi tumutugma sa katotohanan. Ang ilan sa mga mahiwagang sekta sa alamat na ito ay mga alamat lamang. Oo din, sa pakikinig sa mga malupit na boses na ito, patuloy na nag-aalab ang galit ni Chen Shiman. Bawal manlay sa kanyang sekta, at bawal manlay sa sarili. Nagkatinginan sila at ang mga paa ng aso, pagkatapos ay tumingin sa mga tao sa likod nila at tumanggo sa isa't isa. Pagkatapos, habang hindi pinapansin ng lahat, diretsyong tumayo si Chen Shiman at ang kanyang barkada.
Pagkatapos ay kinuha nila ang malamig na espada at sumugod sa Aaron. Para sa mga taong tulad ni Chen Shiman, ang mukha ay mas mahalaga kaysa anupaman. Tito, paano naman sila? Sa oras na ito, si Chen Shiman ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Namimili pa ako sa labas. Sabi ko magkita tayo sa restaurant mamaya. Nagmamadaling sabi ng aso. Damn it. Sabihin mo sa kanila na umalis si Chen Shiman ang nanguna sa pagbangon at pagtakbo palayo. Ngunit ilang sandali pa, bumalik si Chen Shiman at ang kanyang barkada, na may kasamang isang matabang lalaki. Bagamat ang taong grasa ay nababalutan ng taba, ang kanyang panloob. Ang enerhiya ay talagang kamangha-manghang sa sandaling siya ay pumasok, ang ilang mga taong malapit sa kanya ay naramdaman ang kanyang kamangha-manghang pagtagas ng enerhiya. Pagod na sa buhay, I see. Pagkatapos ay hinailan niya ito sa kanyang kamay at isa itong napakalaking martilyo na bakal. Martial Uncle, nandyan na po. Itinuro ni Chen Shiman ang mga tao at sinabi sa malamig na boses. Ngayong araw, ang kanyang taba. Si Martial Uncle ay kadalasang nagnanasa sa kanya ay lumabas lang siya para maghanap ng isang tao makapangyarihan din ang taong matabang tao. Siya ay napakahirap at mabangis. Anak ng asungot, maglakas loob kang saktan ang Martial nephew ko, espesyal ako. Ang matabang tiyuhin na humawak ng patpat sa tuktok ng kanyang ulo ay sisimulan na sana ang martilyo, ngunit pagdating niya sa Aaron's side, natulala siya. Sa sandaling iyon, hindi lang siya natigilan, pati lahat ng iba ay natulala. Walang nagawa ang Aaron. Sa kabaligtaran, hindi man lang lumingon ang Aaron. Naglabas lang siya ng maliit na nilalang mula sa kanyang mga braso at hiniling na kainin ang steamed stuffed bun sa mesa. Ngunit ang maliit na hayop na ito ang nagpasindek sa lahat ng naruroon. Tautay ng kasamaan. Damn, this is the glutton of evil. Sa huling segundo, marahil ay nagbubuntong hininga pa ang lahat kung gaano katawa ang gana nitong lalaking ito, o nagulat siya sa matabang lalaking biglang pinatay. Ngunit sa oras na ito, lahat sila ay nakatitig sa mga maliliit na matako na baliw na kumakain ng steamed stuffed buns sa mesa, at sila ay walang imak. Kahit na mas maliit, walang makakalimutan ang nakakatakot na hayop na ito sa lupain ng mga nakulong na dragon. Ito si Tao Tai of Evil, ibig sabihin. Aaron ay hindi pinatay ni Tao Tai. Ano pa, itong lalaking ito. Talaga, si Aaron ba talaga? Akala ko talaga may isang lalaki na kamukhang kamukha ng Aaron at nagpapanggap na Aaron. Totoo pala itong Aaron. Matagal ko nang sinabi, paanong ang Aaron, na hindi makulong sa walang katapusang kailaliman, ay makulong ng kaunting matako na pagkain. Isa-isang, napatulala ang lahat at bumubulong sa sarili. Natigilan din ang taong grasa na may hawak ng palo. Patuloy na umaagos ang pawis ni Dude sa kanyang noo. Sa oras na ito, mas exaggerated ang dogleg at Chen Shiman sa paligid niya. Ang isa ay bumagsak sa lupa gamit ang isang mahabang kutsilyo, ang isa ay nanginginig ng husto gamit ang isang paa, at ang pantalon ng isang paa ay lumitaw ang mga mantsa ng tubig, na halatang natatakot siyang umihi. Ito ay Aaron. Usually take this name to go out to pretend force, random cover, that all don't say what. Ngunit kung talagang nakatayo dito ang Aaron, malinaw na iba ang kahalagahan. Ang taong ito, ngunit kahit na ang tunay na Diyos ay hindi natatakot. Direkta siya at matigas. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ng terorismo ay masasabing lumalakad sa buong mundo. Sino ang naglakas loob na guluhin siya? Sa mga oras na ito, hindi talaga nila alam kung sila ba ay sawi o maswerte. Makikilala nila ang Aaron sa lugar na ito. Bangdang! Sa tunog ng paglapag ng bakal na bar, lumingon si Aaron. Napanatili pa rin ng taong grasa ang poster na nakataas ang kanyang mga kamay, ngunit lumapag na ang malaking maso sa kanyang kamay. Anong problema? Sinulyapan siya ni Aaron, pagkatapos ay samaso sa lupa at nagtanong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.